Elara. Ang boses na iyon, matigas, matalim, at puno ng awtoridad. Para itong isang kidlat na biglang gumuhit sa tahimik na paraiso ng talalibros. Agad na napabitaw si Ara sa yakap ni Marco. Ang init ng halik nito ay naroon pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang init na iyon ay mabilis na pinapawi ng lamig ng takot. Nakatayo sa may pintuan ng maliit na bookstore ang kanyang ina, si Imelda Santos. Nakapamewang ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig hindi sa kanya kundi sa lalaking katabi niya. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Imelda ay sumisigaw ng pagkasuklam. "Mama, anong ginagawa niyo rito?" Nanginginig na tanong ni Ara. Hindi siya pinansin ni Imelda. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Marco. Sinusukat ang lalaki mula ulo hanggang paa. Mula sa simpleng t-shirt, sa kupas na pantalon, hanggang sa mga kamay nitong bahagyang may mga kalyo dahil sa pagbubuhat ng mga libro. "Ikaw," sabi ni Imelda, ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. "Ikaw ang dahilan kung bakit nagiging rebelde ang anak ko." "Ma'am, magandang hapon po," magalang na sabi ni Marco, bahagyang humakbang pauna para protektahan si Ara sa likod niya. "Nagkakamali po kayo. Huwag mo akong matawag-tawag na ma'am," sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa pagitan ng mga estante ng libro. "Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na tagabantay ng libro. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa anak ko? Pangarap? Ang pangarap ay hindi nakakain, iho." Pakiramdam ni Ara ay lumiliit siya sa bawat salitang binitiwan ng kanyang ina. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol si Marco, pero ang dila niya ay parang naparalisa. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Marco, ang lalaking laging may ngiti sa labi, ang lalaking nagturo sa kanya na hanapin ang mahika sa mga lumang pahina ay nakatayo roon, tinitiis ang bawat masasakit na salita mula sa kanyang ina. "Mama, tama na po." Pakiusap ni Ara, hinawakan ang braso ni Imelda. Isang malakas na haltak ang isinagot sa kanya. At kasunod niyon, isang tunog na parang pumunit sa katahimikan ng buong lugar. Pak! Ang kanang pisngi ni Ara ay biglang uminit. Napahawak siya rito, hindi makapaniwala. Sa harap ni Marco, sa lugar na itinuturing niyang kanlungan, sinampal siya ng sarili niyang ina. "Umuwi ka, Elara, ngayon din." Habang hinihila siya palabas ni Imelda, ang huling nakita ni Ara ay ang mukha ni Marco, puno ng gulat, galit at pag-aalala. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo sa huling pagkakataon at sa isang saglit na iyon, ang mundo ni Ara ay gumuho. Kanina lang ang mundong yon ay perpekto. Ang amoy ng mga lumang libro at bagong timplang kape ang bumabalot sa paligid. Ang ilaw sa talalibros ay malumanay. Nagbibigay buhay sa libu-libong kwento na natutulog sa mga estante. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon si Marco. "May ibibigay ako sa iyo," sabi nito. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na libro na may balat na gawa sa katad. First edition. "Alam kong paborito mong may akda." Napasinghap si Ara. Hinaplos niya ang gasgas na pabalat, naramdaman ang kasaysayan sa ilalim ng kanyang mga daliri. "Marco, paano mo nakuha to? Sobrang mahal nito." "May mga bagay na hindi nabibili ng pera, Ara, at may mga bagay na sulit kahit gaano pa kamahal," sagot nito, at dahan-dahang hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. "Tulad ng ngiti mo." At sa mga sandaling iyon,
Wala nang mas mahalaga pa. Dahan-dahang lumapit si Marco at ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na lasang kape at mga lumang papel. Isang halik na nangangako ng mga kwentong sila ang magsusulat. Isang halik na perpekto. Isang halik na ngayon ay lasang bakal ng dugo sa kanyang bibig at alat ng mga luhang hindi niya mapigilang tumulo. Walang nagsalita sa biyahe pauwi. Nakaupo si Ara sa loob ng tricycle, nakayuko, habang si Imelda ay nakatingin sa labas. Ang panga ay nanatiling matigas. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at sakit na ramdam na ramdam. Pagpasok nila sa kanilang maliit na apartment, doon muling sumabog ang lahat. Hindi ko pinalaki ang anak ko para lang lumandi sa kung sino-sinong walang kinabukasan. Sigaw ni Imelda. Pumunta ito sa kwarto ni Ara at walang sabi-sabing kinuha ang isang folder na naglalaman ng mga sketch at painting na ginawa niya. Mga sketch ng mukha ni Marco, mga painting ng talalibros, ang mga gawa ng kanyang puso. Mama, wag po! Sigaw ni Ara, sinusubukang agawin ang folder. Pero huli na ang lahat. Sa isang galaw, ibinuhos ni Imelda ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat, parang mga dahon na nalagas sa isang bagyo. At pagkatapos, tinapakan niya ang mga iyon, isa-isa. Ito ba ang ipinagmamalaki mo? Dinuro ni Imelda ang isang sketch ng mukha ni Marco na may bakas na ng putik mula sa kanyang tsinelas. Lara, kailan ka ba magigising? Akala mo ba ang pag-ibig na yan ang mag-ahon sa atin sa hirap? Humagulgol na si Ara. Hindi niyo naiintindihan, Mama. Masaya ako sa kanya. Masaya? Tumawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng kumakalam ang sikmura dahil hindi mo alam kung saan kukuha ng susunod na kakainin? Alam mo ba ang pakiramdam ng maputulan ng kuryente at manirahan sa dilim? Hindi, Ara. Hindi mo alam. At sinisiguro kong hinding-hindi mo mararanasan yon. Isinusumpa ko. Lumuhod si Imelda sa harap niya. Ang mga mata nito ay puno ng pait at mga alaala ng nakaraang puno ng pagdurusa. Ang lolo mo, namatay siyang walang-wala dahil nagtiwala siya sa maling tao. Ang pamilya natin, nawala ang lahat sa atin. Hindi ako papayag na ang tanging yaman ko, ikaw, ay mapupunta lang sa isang lalaking hindi kayang ipaglaban kahit ang sarili niya. Tumayo ito, pinunasan ang sariling luha, at ang kanyang mukha ay muling tumigas na parang bato. Hinarap niya si Ara, ang kanyang boses ay malamig at pinal. Pumili ka, Ara, ang lalaking yan o ang ina mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tinalikuran na siya ni Imelda at pumasok sa sarili nitong kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Ara na nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng mga mama ng mga pira-pirasong pangarap at wasak na sining. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, naghahanap ng init sa gitna ng malamig na katotohanan. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang text message galing sa kanyang ina. Nanginginig niyang kinuha ito at binasa. Hindi ito isang mensahe ng paghingi ng tawad. Isa itong utos. Magbihis ka. Bukas, makikilala mo ang pamilyang magliligtas sa atin. Nang umalis sina Ara,
at ang kanyang ina, ang naiwan sa talalibros ay isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo pa rin si Marco sa kinatatayuan niya kanina, sa mismong lugar kung saan nila pinagsaluhan ni Ara ang isang matamis na halik. Ngayon, ang lugar na iyon ay parang naging isang malamig na ebidensya ng isang krimen. Ang alaala ng sampal, ang tunog nito ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Galit, pag-aalala, kawalan ng kapangyarihan. Naghahalo-halo ang mga emosyon sa loob niya. Napahampas siya sa pinakamalapit na mesa, dahilan para magulat ang nag-iisang customer sa kabilang dulo ng bookstore. Hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Ara, puno ng gulat at sakit bago ito tuluyang kinaladkad palabas ng kanyang mundo. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Ara. Isang beses, dalawa, tatlo, walang sumasagot. Diretso lang ito sa voicemail. Bumalik siya sa maliit na opisina sa likod ng bookstore at umupo ng pagod. Ang amoy ng mga libro na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay parang sumasakal sa kanya ngayon. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, umingay ang isang bagay na pilit niyang itinatago. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, kinuha niya ang isang hiwalay na cellphone. Isang mamahaling smartphone na hindi babagay sa itsura ng isang simpleng bookstore manager. Ito ang cellphone na kumukonekta sa kanya sa mundong pilit niyang tinatalikuran. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang 10 missed calls at 15 mensahe. Iisa lang ang pangalan, Tio Eduardo. Napapikit si Marco. Bawat tawag mula sa tiyuhin niya ay isang paalala ng kanyang totoong pagkatao. Isang paalala ng buhay na iniwan niya para sa kapayapaan na natagpuan niya sa piling ni Ara at ng talalibros. Naalala niya ang kanyang ama, isang mabuting tao pero isang taong nilamon ng obligasyon. Naalala niya ang mga gabi na hinihintay nila itong umuwi para sa hapunan. Pero ang darating lang ay isang tawag na nagsasabing may biglaang meeting. Naalala niya ang huling beses na nakita niya itong ngumiti ng totoo. Hindi isang pilit na ngiti para sa mga kamera o business partners. Matagal na iyon. Ang kumpanya ang buhay natin, Marco. Sabi nito sa kanya isang araw habang nakatingin sila sa nagtataasang mga gusali sa Makati mula sa bintana ng opisina nito. Balang araw, lahat ng ito ay magiging responsibilidad mo. Noon pa man, alam na ni Marco na hindi iyon ang buhay na gusto niya. Hindi niya gustong maging anino ng kanyang ama. Hindi niya gustong mamatay ng dahan-dahan sa loob ng isang de-aircon na opisina, habang ang tunay na buhay ay nasa labas. Ang kumpanya ang kumuha sa tatay niya mula sa kanila, at hindi niya hahayaang kunin din nito ang kanyang kaluluwa. Muling nagring ang cellphone, Tio Eduardo. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na niya ito matatakasan. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Marco, pamangkin, sa wakas sinagot mo rin, sabi ng boses sa kabilang linya. Malumanay pero may diin ng bakal. Tiyo, maikling sagot ni Marco. Alam mo kung bakit ako tumatawag. Ang anniversary gala ng kumpanya. Kailangan ka rito. Maraming importanteng tao ang gustong makilala ang tagapagmana ng Roxas Holdings. Hindi ako pupunta, Tiyo. Alam niyo yan. Narinig ni Marco ang isang buntong hininga. Isang buntong hininga na sanay na siyang marinig. Isang tunog ng pilit na pasensya. Marco, hindi na ito laro. It's your duty. Responsibilidad mo ito sa alaala ng iyong ama.
Ang pagbanggit sa kanyang ama, iyon ang palaging alas ni Eduardo. Hayaan niyo na akong mamuhay ng tahimik, tiyo, please. Ang kapayapaan ay para sa mga taong tapos na sa kanilang laban. Sagot ni Eduardo, ang boses ay bahagyang tumigas. Ang laban mo, pamangkin, ay nagsisimula pa lang. Be there. That's not a request. Binaba ni Eduardo ang tawag. Hindi na hinintay ang sagot niya. Ibinato ni Marco ang cellphone sa mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang lubid na hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Ang isang dulo ay hawak ni Ara, ang simple at totoong buhay na pinapangarap niya. Ang kabilang dulo ay hawak ng kanyang pamilya ng isang apelyidong Roxas na parang gintong kadena na nakapulupot sa kanyang leeg. Hindi niya natiis. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang malaman kung okay lang ito. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit na hindi niya alam kung para saan. Isinara niya ang bookstore ng mas maaga kaysa karaniwan. Sumakay siya sa kanyang lumang kotse at nagmaneho papunta sa lugar ni Naara. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Paano kung lalo lang niyang pinalala ang lahat? Paano kung ayaw na siyang makita ni Ara? Ipinark niya ang kotse sa isang eskinita, ilang metro ang layo mula sa apartment ni Naara. Mula roon, kitang-kita niya ang harapan ng kanilang gusali. Mag-iisang oras na siyang naghihintay, nag-iisip kung ano ang sasabihin, kung paano haharapin muli si Imelda. At doon niya sila nakita. Lumabas si Ara at Imelda mula sa kanilang apartment. Nakabihis si Ara. Isang simpleng bestida pero halatang pinaghandaan. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos pero ang mukha niya walang emosyon, blanco. Huminto sa tapat nila ang isang mamahaling itim na kotse. Bumaba mula sa driver's seat ang isang lalaking matangkad at nakasuot ng polo shirt na halatang may brand. Inabutan nito ng kamay si Imelda at pagkatapos ay magalang na pinagbuksan ng pinto si Ara. Si Leo Salvador. Nakita ni Marco kung paano pilit nang ngumiti si Ara bago pumasok sa kotse. Nakita niya kung paanong ang ngiti ni Imelda ay abot tenga habang kinakausap ang lalaki. Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant sa tapat lang ng kalye. Isang lugar na hindi niya kayang dalhin si Ara. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala sa mga baga ni Marco. Parang isang sampal sa kanya ang bawat ngiti ni Imelda, isang muling pagpaparinig ng mga salitang binitiwan nito kanina. Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa anak ko? Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ganun na lang ba kadali? Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang wasakin ni Imelda ang mundo nilang dalawa at ngayon nakaupo na si Ara sa hapagkainan kasama ang ibang lalaki. Ang lalaking aprobado ng kanyang ina. Ipinagpalit na ba niya ako sa isang magarang kotse at mamahaling hapunan? Ang tanong ay parang lason na kumalat sa kanyang isipan. Ang lalaking iyon ang lalaking gusto ni Imelda para kay Ara, ang lalaking hindi siya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kanina. Ito ay sakit ng pagkatalo, ang sakit ng pag-unawa na sa mundong ginagalawan ni na Ara at Imelda, ang pag-ibig niya ay hindi sapat. Ang pagiging si Marco, ang tagabantay ng libro, ay hindi kailanman magiging sapat. Wala nang dahilan para manatili pa roon. Wala siyang karapatang sumugod sa restaurant
at gumawa ng eksena. Ano ang sasabihin niya? Na mas mahal niya si Ara kaysa lalaking iyon, isang bagay na hindi kayang bilhin ang pagmamahal, pero sa mga sandaling ito, mukhang kaya nitong talunin. Pinaandar niya ang makina ng kanyang kotse. Ang tunog nito ay parang ungol ng isang sugatang hayop. Dahan-dahan siyang umatras, papalayo sa eksenang dumudurog sa kanyang puso. Habang papalayo, ang tanging malinaw sa isip niya ay ang pilit ng ngiti ni Ara. Isang ngiti na hindi para sa kanya. Ang loob ng restaurant ay malamig at tahimik. Masyadong malamig, masyadong tahimik. Bawat kalansing ng kubyerto sa pinggan ay parang isang malakas na ingay sa pandinig ni Ara. Ang mga ilaw mula sa mamahaling chandelier sa itaas ay maliwanag, ngunit walang init. Pakiramdam niya ay isa siyang manika. Nakaupo ng tuwid, nakabihis ng maayos, pero walang sariling buhay. Napakagaling talagang artist ng anak ko, Sir Leo. Bida ni Imelda, ang ngiti nito ay kasing perpekto ng pagkakaplansa ng kanyang damit. Katunayan, may mga gallery na sa Makati na gustong kunin ang kanyang mga gawa. Isang kasinungalingan, napayuko si Ara at kunwari inayos ang kanyang tinidor. Ang tanging gallery na pinasukan niya ay ang maliit na espasyo sa pader ng tala-libros na binigay sa kanya ni Marco. Talaga po, that's very impressive, Ara. Sabi ni Leo Salvador, ang lalaking nasa tapat niya. Ngumiti ito, isang ngiting magalang at mukhang pinag-aralan. I'd love to see your work sometime. Salamat po. Yun lang ang naisagot ni Ara. Ang boses niya ay parang nanggaling sa malayo. Patuloy ang kwentuhan, pero ang isip ni Ara ay nasa ibang lugar. Nasa amoy ng mga lumang libro, nasa init ng mga kamay ni Marco, nasa sakit ng sampal ng kanyang ina. Bawat subo niya ng pagkain ay parang walang lasa. Bawat tawa ni Imelda ay parang isang insulto. Nakikita niya kung paano sinusuri ni Leo ang kanyang mga reaksyon. Hindi ito masamang tao, alam niya. Mukha itong mabait at edukado, pero hindi ito si Marco. At yun lang ang mahalaga. So Ara, muling nagsalita si Leo, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Aside from painting, ano pa ang mga hilig mo? Bago pa man siya makasagot, si Imelda na ang sumalo. Mahilig din siyang magbasa, lalo na ng mga classic novels, at napakagaling niyang mag-manage ng finances, manang-mana sa akin. Isa na namang kasinungalingan. Napapikit si Ara, gusto na niyang umuwi, gusto na niyang tumakbo. Gusto na niyang hanapin si Marco at sabing patawad. Nang matapos ang hapunan na parang isang walang katapusang pagsubok, pakiramdam ni Ara ay nakahinga siya ng maluwag. Nagpaalam sila kay Leo na hanggang sa huli ay nanatiling magalang. Ngunit pagkasara pa lang ng pinto ng taxi na sinakyan nila pauwi, ang maskara ni Imelda ay biglang nalaglag. Sinira mo ang gabi, Elara. Anggil ni Imelda, ang boses ay puno ng pigil na galit. Alam mo ba kung gaano kahirap i-set up ang dinner na yon? At ang tanging ginawa mo ay umupo dyan na parang binagsakan ng langit at lupa. Dahil yun po ang nararamdaman ko, ma, sagot ni Ara, ang lakas ng loob ay biglang bumalik. Pinilit niyo ako, dinala niyo ako roon laban sa kalooban ko. Para sa'yo rin yon, para sa kinabukasan mo. Kinabukasan ko o kinabukasan na gusto niyo para sa akin? Sumbat ni Ara, ang mga luha ay nagsimula na namang magbanta sa kanyang mga mata.
Si Marco po ang gusto ko. Bakit napakahirap ninyong intindihin yon? Dahil ang pag-ibig na sinasabi mo ay hindi magbabayad ng mga bill natin. Sigaw ni Imelda at sa pagkakataong iyon, ang kanyang boses ay nabasag. Napatingin si Ara sa kanyang ina. Sa ilalim ng madilim na ilaw sa loob ng taxi, nakita niya ang isang bagay na bihira niyang makita. Ang mga mata ni Imelda ay basa. Bakit? Bakit po ba ganito na lang ang galit niyo sa kahirapan, ma? Tanong ni Ara, ang boses ay mas mahina na. Ano po ba talaga ang nangyari dati? Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang apartment. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng humihikbing si Imelda ang maririnig. Inabutan niya ito ng bayad at kinaladkad si Ara papasok. Sa loob ng kanilang sala, doon tuluyang bumigay si Imelda. Napaupo ito sa lumang sofa at napahagulgol na parang isang bata. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Ara, nakita niyang ganap na nawasak ang kanyang malakas at matatag na ina. Ang lolo mo. Simula ni Imelda sa pagitan ng mga hikbi. Ang tatay ko, hindi siya palaging mahirap. Mayroon kaming maliit na negosyo noon. Isang printing press, pangarap niya yon. Bawat piso na kinikita niya, ibinubuhos niya roon. Umupo si Ara sa sahig sa harap ng kanyang ina, nakikinig sa bawat salita. Mabait ang tatay ko, Ara. Masyadong mabait. Nagtiwala siya sa isang business partner, isang kaibigan na itinuring niyang kapatid. Binigay niya ang lahat ng tiwala niya. Ang biyaw, ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos sa mga pisngi ni Imelda. Ang kanyang mga salita ay puno ng pait ng isang matagal ng kinikimkim na alaala. Nilinlang siya, unti-unti habang nakatalikod ang tatay ko, inililipat pala ng kaibigan niya ang lahat ng assets ng kumpanya sa pangalan nito. Isang araw nagising na lang kami, wala na ang lahat. Ang printing press, ang bahay, ang mga ipon namin, lahat. Napatakip ng bibig si Ara. Ito ang kwentong narinig na niya noon, pero hindi kailanman nang may ganitong detalye, nang may ganitong bigat. Hindi kinaya ng lolo mo ang kahihiyan. Inatake siya sa puso. Namatay siyang daladala ang bigat ng pagiging bigo. At naiwan kami sa wala. Kinailangan kong huminto sa pag-aaral para magtrabaho, para lang may makain tayo. Naranasan kong hindi kumain para lang maipakain ka. Naranasan kong kumatok sa mga pintong isinarado sa harapan ko. Tumingin si Imelda nang diretso sa mga mata ni Ara. Ang sarili nitong mga mata ay nag-aapoy sa alaala ng galit. Ang pamilyang Salvador ang kumuha ng lahat sa atin, Ara. Para kay Ara, ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal, mas malakas pa kaysa sa natanggap niya kahapon. Ano? Ano po? Ang tatay ni Leo Salvador. Sabi ni Imelda, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Siya ang business partner na trumaydor sa lolo mo. At ngayon, gusto nilang makipag-ayos. Gusto nilang bumawi sa pamamagitan mo. Hindi mo ba nakikita? Ito na ang pagkakataon natin, Ara, para makuha ang hustisya, para mabawi ang buhay na dapat ay sa atin. Ang buong mundo ni Ara ay umikot. Ang pamilya Salvador. Ang lalaking kasama niya kanina. Sila ang dahilan? Bago pa man niya maproseso ang lahat, bumaba na siya ng taxi, ang isip ay gulong-gulo. Pag-ibig, pamilya, hustisya, paghihiganti. Ano ang dapat niyang maramdaman? At sa gitna ng kanyang pagkalito, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Nakatayo roon si Marco sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang kanyang mukha
ay hindi na ang mukhang masayahin na nakilala ni Ara. Ang mga mata niya ay madilim, puno ng sakit at isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati, galit. Sino ang lalaking yon, Ara? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig at matigas. Ganun na lang ba kadali para sa iyo na kalimutan ako? Nakatayo si Marco sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang aninino niya ay mahabang gumuguhit sa sementadong daan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay may bigat, bawat isa ay tila isang piraso ng basag na bote. Marco! Bulong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Ang galit sa mga mata nito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ang Marco na kilala niya ay laging mahinahon, laging may ngiti. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Sumagot ka, Ara. Sino siya? Pag-uulit ni Marco, humakbang palapit. Ang ganda ng kotse niya, mukhang masaya ang nanay mo. Ito ba? Ito na ba yon? Ang sinasabi niyang kinabukasan na hindi ko kayang ibigay? Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Ara, ang mga luha ay bumabagsak na muli. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin ang tungkol sa pamilya Salvador nang hindi isinisiwalat ang buong madilim na kasaysayan ng kanyang pamilya? Paano niya sasabing ang hapunan na iyon ay parang isang parusa at hindi isang kasiyahan? Ang alin ang hindi ko maiintindihan? Tumawa si Marco nang mapait. Na pagkatapos kang saktan ng nanay mo sa harap ko, ilang oras lang, kasama mo na ang lalaking gusto niya para sa'yo. Ara, sabihin mo sa akin na mali ang iniisip ko. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako ipinagpalit. Hindi kita ipinagpalit. Sigaw ni Ara, ang sakit sa akusasyon nito ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Wala kang alam sa mga nangyayari, Marco. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Hamon ni Marco, ang boses ay tumaas na rin. Bigyan mo ako ng dahilan para maniwala sa'yo. Hindi makasagot si Ara. Ang mga salita ay ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay umiling habang patuloy na umiiyak. Ang pananahimik niyang iyon, para kay Marco, ay isang pag-amin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. Isang pinal na pagtanggap ng isang masakit na katotohanan. Naiintindihan ko na, sabi ni Marco. Ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Marco, sandali! Habol ni Ara. Huminto ito, ngunit hindi lumingon. Umuwi ka na, Ara. Baka hinahanap ka na ng magandang kinabukasan mo. At sa mga salitang iyon, nagpatuloy na ito sa paglakad, nilamon ng dilim ng gabi at iniwan si Ara na nakatayo roon, basag ang puso at gulong-gulo ang isipan. Ang apartment ni Marco ay ang kabaligtaran ng Tala Libros. Kung ang bookstore ay mainit, magulo, at puno ng mga kwento, ang condo unit niya sa Makati ay malamig, malinis, at walang kaluluwa. Ang mga pader ay puti, ang mga kasangkapan ay gawa sa bakal at salamin. Walang mga libro, walang mga litrato, parang isang mamahaling kulungan. Padabog niyang isinara ang pinto at sinipa ang isang sapatos na nakakalat sa sahig. Ang sakit sa kanyang dibdib ay nagiging isang mabangis na galit. Galit kay Imelda, galit kay Leo Salvador, galit sa mundo, at higit sa lahat, galit sa sarili niya. Hinubad niya ang kanyang simpleng t-shirt at kupas na pantalon na para bang sinusunog nito ang kanyang balat. Ibinato niya ang mga ito sa isang sulok.
Ito ang kasuotan ni Marco, ang tagabantay ng libro. Isang kasinungalingan, isang katauhan na ginawa niya para takasan ang kanyang pangalan. Pumunta siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa sala ni Naara. Dito nakasabit ang kanyang tunay na uniforme, mga hile-hilerang itim, gray, at asul na business suits, mga sapatos na katumbas ng isang buwang sahod sa bookstore. Kumuha siya ng isang itim na suit, puting damit, at isang kulay pilak na kurbata. Habang nagbibihis siya sa harap ng isang malaking salamin, hindi niya makilala ang sarili. Ang lalaking nakatingin pabalik ay si Marco de Leon Roxas. Ang mukha niya ay matigas, ang mga mata ay malamig. Isang estranghero, isang tagapagmana, isang bagay na kinasusuklaman niya. Dinampot niya ang mamahaling relo sa ibabaw ng kanyang mesa at isinuot ito. Ang bigat nito sa kanyang pulso ay parang bigat ng isang posas. Handa na siya. Oras na para harapin ang sirko. Ang anniversary gala ng Roxas Holdings ay ginanap sa isang five-star hotel. Ang ballroom ay puno ng mga taong nakasuot ng mga magagarang damit at alahas. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at peke, malalakas na tawanan. Pagpasok pa lang ni Marco, agad siyang napaligiran. "Marco, iho, it's good to see you," sabi ng isang matabang lalaki na may hawak na kopita ng champagne. Hindi niya matandaan ang pangalan nito. "The heir is finally here," sabi naman ng isang babaeng nakapulang bestida. Kinakamayan, siya, tinatapik sa balikat, binabati. Pero walang sinuman sa kanila ang tumitingin sa kanya bilang isang tao. Ang nakikita lang nila ay ang apelidong Roxas. Nakikita nila ang susunod na CEO, ang susi sa mas malalaking kontrata at mas malaking pera. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Gusto niyang tumakbo pabalik sa katahimikan ng talalibros. "Ayan ka na pala, pamangkin." Isang kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Si Tio Eduardo niya, nakangiti ng malapad, ang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. Siya ang sentro ng atensyon, ang hari ng gabing ito. "Tingnan mo sila, Marco. Lahat sila naghihintay sa'yo, naghihintay sa pagbabalik mo." Bulong nito sa kanya. "Welcome back, Marco de Leon Roxas." Bago pa man siya makasagot, umakyat na sa entablado ang MC ng gabi. Nagsimula itong magsalita tungkol sa kasaysayan ng Roxas Holdings. At pagkatapos, ang mga ilaw sa buong ballroom ay dahan-dahang humina. Isang spotlight ang biglang tumutok sa kanya. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ito na, ang sandaling kinatatakutan niya. Sa kabilang dulo ng ballroom, malapit sa service entrance, si Ara ay nakatayo kasama ang isang kaibigan na part-time waitress para sa event. Niyaya siya nito para kahit paano ay malibang at makalimot sa kanyang mga problema. Ang tanging gusto ni Ara ay mawala sa gitna ng maraming tao. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng MC, ang buo niyang mundo ay huminto. At ngayon, mga ginang at ginoo, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang kinabukasan ng kumpanyang ito, ang nag-iisang tagapagmana ng Roxas Holdings. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Mr. Marco de Leon Roxas. Ang spotlight ay nakatutok sa lalaking kanina lang ay kaaway niya sa isang madilim na eskinita. Ang lalaking minahal niya dahil sa pagiging simple. Ang lalaking tagabantay ng libro, nakatayo ito roon, nakasuot ng isang perpektong itim na suit. Ang lalaking kilala niya bilang si Marco de Leon. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay hindi narinig
sa gitna ng malakas na palakpakan. Ngunit para sa kanya, iyon ang tunog ng muling pagkadurog ng kanyang puso. Ang palakpakan sa loob ng ballroom ay parang ugong ng isang malaking kuliglig sa pandinig ni Ara. Ang mga ilaw na kumukutitap ay parang mga bituin sa isang bangungot. Lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Marco de Leon Roxas. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalang iyon sa kanyang isipan. Ang bawat pantig ay isang pagtataksil, Roxas. Ang pangalan sa mga naglalakihang gusali sa Makati. Ang pangalan sa mga business magazines. Ang pangalan ng isang dinastiya. Hindi, hindi maaari. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay ang tanging bagay na naging totoo sa mga sandaling iyon. Bago pa man may makapansin sa kanya, bago pa man may makakita sa mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, tumalikod na siya at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng hotel, walang pakialam sa mga taong nababangga niya. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa mga ngiti, sa palakpakan, sa kasinungalingan. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan. Agad na nabasa ang kanyang damit at buhok, pero hindi niya ito ininda. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa yelong unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gitna ng ulan. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang bawat alaala nila ni Marco ay bumabalik sa kanya, ngunit ngayon lahat ay may bahid ng panlilinlang. Ang pagiging simple niya, ang luma niyang kotse, ang pagiging kontento niya sa buhay sa bookstore. Isang kasinungalingan, lahat. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya sa sarili niyang ina ay hindi kailanman naging totoo. Minahal niya ang isang multo, isang karakter sa isang kwentong si Pimarco mismo ang sumulat. At ang pinakamasakit sa lahat, ginawa siyang tanga. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Ara. Nagkulong lang siya sa kanyang kwarto. Ang mga mata niya ay maga sa kaiiyak. Ang kanyang puso ay manhid sa sakit. Hindi niya sinasagot ang mga tawag sa kanyang cellphone. Alam niyang si Marco ang tumatawag. Ano pa ang sasabihin nito? Anong paliwanag pa ang kayang tumabon sa napakalaking kasinungalingan? Bandang tanghali, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang pagkatulala. Ara, buksan mo to! Sigaw ni Imelda mula sa labas. Nang hindi siya sumagot, narinig niya ang pagpihit ng susi. Pumasok si Imelda, ang muka ay puno ng pag-aalala na may halong inis. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka kumakain. May bisita ka sa baba. Paalisin niyo siya. Sabi ni Ara, ang boses ay paos. Sino ba yan? Si Marco ba? Anong ginawa na naman ng lalaking yon sa'yo? Hindi na kailangan ng sagot. Mula sa sala, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Ara, please, mag-usap tayo. Si Marco. Nandito siya, ang kapal ng mukha niya. Biglang bumangon si Ara, itinulak ng galit. Lumabas siya ng kuwarto at hinarap ang lalaking nakatayo sa kanilang maliit na sala. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon, pero ngayon, ang kasuotang iyon ay parang isang costume. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Ara. Ara, magpapaliwanag ako, sabi ni Marco. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Magpapaliwanag?
Tumawa si Ara ng walang kagalakan. Na ano? Na ang pangalan mo pala ay may kasamang Roxas? Na habang nagkukunwari kang simpleng tao, isa ka palang milyonaryo? Bilyonaryo pa nga siguro. Ang galing, Marco. Ang galing mong artista. Hindi yon pagkukunwari. Ang buhay ko sa bookstore, yon ang totoong ako. Pilit ni Marco. Ang pagiging Roxas, yon ang hindi totoo sa akin. Iyon ang tinatakasan ko. Ano bang pinagsasasabi ng lalaking to? Naguguluhang tanong ni Imelda, nakatayo sa gilid. Hindi siya pinansin ni Marco. Ang mga mata nito ay nakatuon lang kay Ara. Ang tatay ko, namatay siya dahil sa pangalang yan. Kinain siya ng kumpanya, ng responsibilidad. Ayokong matulad sa kanya. Ayokong maging pag-aari ng isang apelyido. Sa talalibros, sayo. Naging malaya ako. Naging totoo ako. Nakinig si Ara. Narinig niya ang sakit sa boses ni Marco. May parte sa kanya na gustong maniwala, pero ang sugat ng pagtataksil ay napakalalim. Pero nagsinungaling ka pa rin. Sabi ni Ara, ang boses ay basag. Hinayaan mo akong ipagtanggol ka sa nanay ko. Hinayaan mo akong magmukhang tanga na ipinaglalaban ang isang mahirap na lalaki. Pero ang totoo, mas mayaman ka pa sa lahat ng pinapangarap niya. Pinanood mo lang akong magdusa. Pinanood mo lang akong masaktan. Sa mga sandaling iyon, ang kaninang naguguluhang mukha ni Imelda ay biglang nagbago. Narinig niya ang pangalang Roxas. Narinig niya ang salitang kumpanya. At unti-unti, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Sandali! Sabi ni Imelda, ang boses ay nanginginig sa hindi kapanipaniwalang pagtuklas. Roxas? Sabi mo? Roxas Holdings? Tumingin si Marco kay Imelda sa unang pagkakataon at bahagyang tumango. Isang nakakabiging katahimikan ang bumalot sa silid at pagkatapos isang bagay na hindi inaasahan ni Ara ang nangyari. Ang mga mata ni Imelda na kanina lang ay puno ng galit kay Marco ay biglang nagliwanag. Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Marco, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang kakampi. Iho, sabi ni Imelda, ang boses ay puno ng pagkamangha at tuwa. Ikaw pala ang sagot sa lahat ng dasal ko. Napatulala si Ara. Hindi siya makapaniwala sa nakikita at naririnig. Ang kanyang ina, na halos isumpa si Marco kahapon, ay nakatingin na ngayon dito na para bang ito ay isang santo. Tumingin si Imelda sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Anak, ito na ang tadhana. Bawiin natin ang lahat ng nawala sa atin. Napailing si Ara, umatras palayo sa kanila. Ang kanyang mundo ay gumuho na naman, ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit, mas nakakasuka. Marco, umalis ka na, sabi ni Ara. Ang boses ay walang emosyon. Ara, please. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya, itinuro ang pinto. Naiwan si Marco na walang magawa. Tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon, puno ng sakit, bago dahan-dahang tumalikod at umalis. Pagkasara ng pinto, hinarap ni Imelda si Ara, ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Ano ka ba, anak? Bakit mo pinaalis? Ito na yon, ito na ang hustisya para sa lolo mo. Hindi sumagot si Ara. Naglakad lang siya pabalik sa kanyang kuwarto at isinara ang pinto. Ang kasinungalingan ni Marco ay masakit. Pero ang biglaang pagbabago ng kanyang ina, iyon ang tunay na pagtataksil. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marco si Ara. Hindi niya alam kung bakit, pero sinagot niya. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon.
Pakiusap ni Marco sa kabilang linya. Isang pagkakataon para patunayan sa'yo kung sino talaga ako. Isang hapunan sa bahay namin para makilala mo ang pamilya ko, ang mundong tinatakbuhan ko. Bago pa man siya makatanggi, narinig niya ang boses ng kanyang ina sa likod ng pinto. Pumayag ka, Ara. Pumayag ka. Napapikit si Ara. Pakiramdam niya ay nasa isang kulungan siya na walang bintana. Sa isang banda, si Marco at ang kanyang kasinungalingan. Sa kabilang banda, ang kanyang ina at ang bagong tuklas nitong ambisyon. Wala na siyang takas. Sige, sagot niya sa telepono. Ang boses ay walang buhay. Pupunta kami. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Roxas ay ang pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Marco. Nakaupo si Ara sa tabi niya sa front seat. Ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ang tingin ay nasa labas lang ng bintana. Sa likod, si Imelda naman ay hindi mapakali. Bawat tanaw sa mga naglalakihang bahay na nadadaanan nila ay nagdudulot ng isang mahinang paghanga. Para kay Marco, ang pag-uwi sa bahay na ito kasama si Ara ay parang pagpapakita ng isang malalim at madilim na sugat. Ito ang simbolo ng lahat ng bagay na tinakasan niya. Ang marmol na sahig na palaging malamig, ang matataas na pader na parang walang katapusan, ang katahimikan na puno ng mga hindi masabing salita. Pagbaba nila ng kotse, sinalubong sila ng mga katulong na nakalinya. Si Imelda ay napanganga sa laki at ganda ng bahay. Si Ara naman mas lalo lang nanigas. Ang mga mata niya ay maingat na sinusuri ang paligid, hindi dahil sa paghanga kundi dahil sa pag-iingat. Para siyang isang usa na napadpad sa gubat ng mga leon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo, bulong ni Marco kay Ara. Sinubukang abutin ang kamay nito. Umiwas si Ara ng bahagya, sapat lang para maramdaman ni Marco ang pagtanggi. Isang maliit na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, pero inintindi niya. Alam niyang hindi magiging madali na muling buuin ang nasirang tiwala. Tara, may gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. At sa halip na pumasok sa loob ng mansyon, iginiya niya si Ara papunta sa isang pinto sa gilid na patungo sa hardin. Ang hardin, ang tanging lugar sa buong ari-arian na itinuturing niyang kanya. Puno ito ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ina at may isang maliit na gazebo sa gitna na tinatambayan niya noong bata pa siya. Dito, malayo sa mga usapang negosyo, malayo sa anino ng kanyang ama, nararamdaman niya ang kapayapaan. Nang makalayo sila ng kaunti mula sa bahay, huminto si Ara sa paglalakad. Bakit mo ako dinala rito, Marco? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Humarap si Marco sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Dahil dito ako nagiging ako, dito sa labas. Malayo sa pangalang Roxas. Gusto kong malaman mo na ang Markong nakilala mo sa bookstore, hindi siya isang kasinungalingan, siya ang totoong ako. Huminga siya ng malalim. Patawad, Ara. Patawad kung nagsinungaling ako. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ako, titingnan mo ako ng iba. Titingnan mo ako tulad ng pagtingin ng lahat, bilang isang pangalan, isang kumpanya, hindi bilang isang tao. Tinitigan siya ni Ara ng matagal. Nakikita niya ang pagod at sakit sa mga mata nito. Dahan-dahan, isang maliit na pagbabago ang nakita niya sa mukha ni Ara, isang bahagyang paglambot. Gusto kong maniwala sa iyo, Marco, amin ni Ara, pero napakasakit. Alam ko, sabi ni Marco, at sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang mga kamay ni Ara at hindi na ito umiwas.
Kaya hayaan mong patunayan ko sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lahat, walang lihim. Hahayaan kitang makilala ang buong ako, ang mabuti at ang komplikado. At patutunayan ko sa iyo na ang Markong minahal mo at ang Markong nakatayo sa harap mo ngayon ay iisa. Isang maliit na tango mula kay Ara. Iyon lang. Pero para kay Marco, ang maliit na pag-asang iyon ay sapat na. Ang hapunan ay inihanda sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat para sa 20 tao. Ngunit 4 lang sila roon, si Marco, si Ara, si Imelda at ang tiyuhin niyang si Eduardo Roxas. Hiha, Elara, isang malaking karangalan na makilala ka sa wakas. Bati ni Eduardo, tumayo para salubungin sila. Ang ngiti nito ay mainit at magiliw. Ang pagkilos nito ay maginoo. At syempre, Ma'am Imelda, welcome sa aming tahanan. Si Imelda ay halatang nabighani. Sir Eduardo, maraming salamat po sa pag-imbita. Sa buong hapunan, si Eduardo ang bida. Magaling siyang magkwento. Pinuno niya ang katahimikan ng mga nakakatawang alaala tungkol sa kabataan ni Marco. Pinuri niya ang mga gawa ni Ara, sinabing mayroon itong pambihirang talento. Pakiramdam ni Marco ay unti-unting nawawala ang tensyon. Mukhang tinatanggap talaga ng tiyuhin niya si Ara. Ngunit nang mapunta ang usapan sa yumaong ama ni Marco, nagsimulang magbago ang lahat. Ang kapatid ko, si Ricardo, simula ni Eduardo habang hinihiwa ang kanyang steak. Isa siyang henyo sa negosyo, isang visionary, walang inuurungan, gagawin niya ang lahat para sa kumpanya. Sa unang pandinig, parang isang papuri, pero narinig ni Marco ang diin sa mga salita. Walang inuurungan, gagawin ang lahat. Alam niya ang ibig sabihin yun sa mundo ng korporasyon. Iyon ay paraan ng pagsasabing, kayang manira ng iba para umangat. Napansin niyang nakikinig ng mabuti si Ara. Ang kaninang bahagyang pag-relax sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Naalala ko tuloy, pagpapatuloy ni Eduardo, na para bang bigla lang pumasok sa isip niya, nagkunwari itong nag-iisip. Ay teka, Santos, parang pamilyar ang apelyido. May isang maliit na kumpanya noon, isang printing press na nakipag-partner sa amin. Santos din ang may-ari. Sayang, hindi nagtagal. Masyadong naging agresibo si Ricardo sa mga terms. Alam mo na, negosyo. Para itong isang bombang sumabog ng tahimik sa gitna ng mesa. Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Hindi niya maalala ang ganoong pangyayari. Tiyo, hindi ko po yata alam ang kwentong yan. Matagal na yon, iho. Huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Sabi ni Eduardo, iwinagayway ang kamay na para bang wala itong kwenta. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Tumingin si Marco kay Ara. Ang mukha nito ay maputla. Tumingin siya kay Imelda. Ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng galit na muling nabuhay. Ang kwento ni Eduardo ay isang perpektong piraso na bumuo sa palaisipan ng kanilang nakaraan. Isang palaisipan na si Marco ang nasa sentro bilang anak ng kontrabida. Nawala ang lahat ng pag-asa na naramdaman ni Marco sa hardin. Napalitan ito ng isang malamig na takot. Ang kanyang tiyuhin sa ilang salita lang ay sinira ang lahat ng sinubukan niyang buuin. Nang paalis na sila, habang naglalakad sila palabas, pinigilan ni Eduardo si Ara. Hiha, sandali, sabi nito.
May inabot na isang malaki at makapal na photo album na may balat na katad. Ito, isang maliit na regalo para mas makilala mo ang aming pamilya. Sir, hindi na po kailangan. I insist! Sabi ni Eduardo, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Tingnan mo yan kapag may oras ka. Malalaman mo na sa kabila ng lahat, pamilya pa rin ang pinakamahalaga sa amin. Wala nang nagawa si Ara kundi tanggapin ito. Sa biyahe pa uwi, walang nagsalita. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na dahil sa hiya o galit. Ito ay isang katahimikan na mabigat, puno ng mga bagong tanong at mas malalim na pagdududa. Pagdating sa bahay, pagkatapos magkulong ni Imelda sa kanyang kuwarto, umupo si Ara sa sala. Binuksan niya ang mabigat na album. Um, ang ang mga unang pahina ay puno ng mga litrato ni Marco noong bata pa ito. Nakangiti, walang muwang. May mga litrato ng pamilya sa mga bakasyon. Sa bawat pahina, unti-unting lumalambot muli ang puso ni Ara. Baka nga nagkamali lang siya ng dinig, baka nagkataon lang. Ngunit nang marating niya ang isa sa mga huling pahina, isang litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang litrato mula sa isang business event. Tatlong lalaki ang nasa litrato, nagkakamayan sa harap ng isang banner na may logo ng Roxas Holdings. Ang isa ay ang kanyang lolo Ben, mas bata at puno ng pag-asa. Ang nasa gitna ay isang lalaking kamukhang-kamukha ni Marco, walang iba kundi si Ricardo Roxas. At ang pangatlo, nakatayo sa gilid, bahagyang nasa likod ng dalawa, ay isang mas batang Eduardo Roxas. Ang kanyang lolo at si Ricardo Roxas ay parehong nakangiti sa kamera, mga ngiting pangnegosyo. Ngunit si Eduardo, iba ang ngiti nito. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting may lihim. Isang ngiting parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Nabitawan niya ang album. Ang kaninang pag-asa na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nilamon ng isang malamig, nakakaparalisang takot. Ang litrato ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Ara. Paulit-ulit niyang tinitigan ang tatlong mukha. Ang kanyang lolo, puno ng pag-asa. Si Ricardo Roxas, ang ama ni Marco na may ngiti ng isang mananakop. At si Eduardo Roxas na may ngiti ng isang ahas. Ang sinseridad sa mga mata ni Marco kanina sa hardin. Ang init ng kanyang mga kamay. Ang pangako niya, lahat iyon ay bumabalik sa kanya, nakikipaglaban sa imaheng hawak niya ngayon. Alin ang totoo? Ang lalaking nagsabing tinatakasan niya ang kanyang pangalan o ang pangalang iyon na mismong sumira sa pamilya niya? Naguguluhan siya. Ang puso niya ay gustong maniwala kay Marco. Ngunit ang kwento ng kanyang ina na sinuportahan ng mga salita ni Eduardo sa hapunan ay parang isang malakas na agos na humihila sa kanya palayo. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang magpinta para ilabas ang kanyang mga emosyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Miss Santos, ako po ito, si Eduardo Roxas. Huwag kang mag-alala, nakuha ko ang number mo sa pamangkin ko. Ari ba tayong magkita? May ilang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman para sa kapakanan mo. Tayo lang dalawa. Kinabahan si Ara. Bakit gusto siyang kausapin nito ng palihim? Isang parte niya ang nagsasabing huwag siyang pumunta, ngunit ang parte na naghahanap ng kasagutan, ang parte na gustong patunayan na mali ang kanyang mga hinala, ang siyang nagtulak sa kanya na mag-reply.
Saan at kailan po? Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang lugar na hindi gaanong matao, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Roxas. Si Eduardo ay nakasuot lang ng simpleng polo shirt, walang bakas ng pagiging isang makapangyarihang business tycoon. Salamat sa pagpunta, Hija, sabi nito. Ang boses ay malumanay at puno ng pag-aalala. Alam kong naguguluhan ka, nakita ko sa mga mata mo kagabi. Sir, ano po ba talaga ang kailangan nating pag-usapan? Tanong ni Ara, diretsahan. Huminga ng malalim si Eduardo na para bang naghahanda itong sabihin ang isang napakabigat na sikreto. Mahal na mahal ko ang pamangkin ko, si Marco, pero mas mahalaga sa akin ang katotohanan at ang kaligtasan mo. Inilapag nito sa mesa ang isang lumang brown envelope. Ayokong gawin to pero kailangan. Kailangan mong malaman kung anong klasing tao ang kapatid ko, ang ama ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang envelope. Sa loob may mga lumang dokumento, may mga photocopies ng mga liham, mga kontrata na may mga naka-highlight na parte. Basahin mo, sabi ni Eduardo. Iyan ang mga kopya ng liham ni Ricardo sa kanyang mga abogado noon. Isang malinaw na plano para makuha ang printing press ng lolo mo sa pinakamababang halaga. Isang hostile takeover, ika nga nila. Binasa ni Ara ang mga salita. Ang lengguwahe ay legal at komplikado, pero ang intensyon ay malinaw. May mga salitang nakasulat doon tulad ng exploit financial weakness at undercut existing partners. Pero, ang sabi po ni Mama, ang mga Salvador, ang mga Salvador, mahinang tumawa si Eduardo. Isa lang din silang biktima, Hija. Maliit na isda na tinangay din ng pating. Ginamit lang sila ni Ricardo para lumabas na may kompetisyon. Sa huli, ang Roxas Holdings pa rin ang nakakuha ng lahat ng kontrata at assets ng lolo mo, habang ang mga Salvador ay naiwang may bahid sa pangalan. Ang paliwanag ay perpektong akma sa kwento ng kanyang ina, ngunit may isang twist na mas masakit. Hindi lang pala sila ang biktima at ang pamilya ni Marco ang nasa sentro ng lahat. Ito, sabi ni Eduardo, may itinuro sa isang kontrata. Ang clause na yan ang pumatay sa negosyo ng lolo mo. Isang technicality na isiningit ni Ricardo at iyan ang pirma niya. Tinitigan ni Ara ang pirma. Ricardo Roxas, ang pirma ng ama ng lalaking mahal niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Lahat ay nagiging malinaw na ngayon. Ang pagtakas ni Marco sa kanyang pamilya, hindi dahil sa ayaw niya ng responsibilidad, kundi dahil sa kahihiyan. Alam niya ang lahat ng ito at itinago niya kay Ara. Patawarin mo ako, Hija, sabi ni Eduardo. Ang boses ay puno ng awa. Ginawa ko ito dahil ayokong makita kang masaktan pa lalo. Ang pamilya namin may dala itong anino at ayokong madamay ka sa dilim na iyon. Naglakad si Ara pauwi na parang isang zombie. Ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag ay parang mga bato na nagpapabigat sa kanya. Ang mga salita ni Eduardo ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Pagdating sa bahay, inilabas niya ang lahat sa sahig. Ang mga kontrata, ang mga liham. Inilagay niya sa tabi ng mga ito ang mga sketch na ginawa niya ng mukha ni Marco.
ang mga sketch na minsan nang tinapakan ng kanyang ina. Ang Marco na nakangiti sa kanyang mga guhit. At ang Marco na anak ng lalaking nasa likod ng lahat ng pagdurusa ng kanyang pamilya. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Hindi lang ang pagiging mayaman niya, ang kabaitan niya, ang pagmamahal niya sa mga libro, ang simpleng buhay na ipinakita niya. Lahat ba iyon ay isang paraan para pagtakpan ang maruming yaman ng kanyang pamilya? Isang paraan para makalimot sa kasalanan ng kanyang ama. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi. Hindi na ito galit. Ito ay isang malawak na kawalan. Ang pag-ibig na inakala niyang kanlungan ay isa palang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan. Maya-maya, may kumatok sa pinto, si Marco. May dala itong isang bulaklak, isang puting rosas. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa. Pinapasok niya ito ng walang emosyon. Ara, naisip ko lang, simula ni Marco, pero natigilan ito nang makita ang lamig sa mga mata ni Ara. May problema ba? Hindi sumagot si Ara. Dahan-dahan hinubad niya ang isang maliit na silver na singsing sa kanyang daliri. Isang murang singsing na binili nila sa isang antique shop. Ang simbolo ng kanilang simple at totoong pag-ibig. Inilagay niya ito sa palad ni Marco. Ano to? Naguguluhang tanong ni Marco. Tinitigan siya ni Ara ng diretso sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay tuyo at walang buhay. Wala nang luhang natira. Tapos na tayo, Marco. Hindi ko kayang mahalin ang anak ng taong sumira sa pamilya ko. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ito at naglakad papasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng walang ingay. Iniwan niya si Marco na nakatayo sa gitna ng kanilang sala, hawak ang puting rosas at ang basag na simbolo ng kanilang pag-ibig, tuluyan ng nawasak. Hindi alam ni Marco kung gaano siya katagal na nakatayo sa sala ni Ara. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng maliit na singsing sa kanyang palad at ang unti-unting paglanta ng puting rosas na hawak niya. Ang mga salita ni Ara ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Hindi ko kayang mahalin ang anak ng taong sumira sa pamilya ko. Umalis siya ng walang lingon-likod, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na pagkalito at sakit. Nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang ama. Si Ricardo Roxas, isang taong strikto, malayo at laging abala. Isang taong ipinagdamot sa kanya ng kumpanya, ngunit isang manloloko, isang taong kayang manira ng buhay ng iba para sa pera. Hindi niya matanggap. Ang ama na naaalala niya ay ang taong palihim na naglalagay ng mga libro sa ilalim ng kanyang unan kapag may mataas siyang grado. Ang ama na, sa kabila ng pagiging abala, ay hindi pinalampas ang kahit isang graduation niya. Ang ama na, sa mga huling araw nito sa ospital, ay hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Naalala niya ang huling pag-uusap nila. Ang silid sa ospital ay amoy gamot at antiseptiko. Ang kanyang ama ay nangayayat na. Ang boses ay mahina, ngunit ang mga mata nito ay malinaw. Marco, sabi nito, hirap na huminga. Ang mundo ng negosyo, isa itong gubat. Mag-ingat ka. Huwag kang magtitiwala basta-basta, anak. Magpagaling po kayo, sabi ni Marco, pinipigilan ang sariling luha. Umiling ang kanyang ama, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. Kahit sa kadugo mo,
Noon, hindi niya naintindihan ang ibig sabihin niyon. Akala niya ay isa lang iyong pangkalahatang payo mula sa isang taong malapit ng mamaalam. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang kulog kahit sa kadugo mo. Bigla niyang ibinaybay ang manibela at umikot pabalik. Hindi na siya uuwi sa kanyang malamig na kondo. Uuwi siya sa mansyon. Uuwi siya sa lungga ng mga leon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa sarili niya, para kay Ara. Gabi na nang makarating siya. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa isang pasilyo na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Ang pasilyo papunta sa lumang opisina ng kanyang ama. Pagkatapos mamatay ni Ricardo, ipinasara ni Eduardo ang opisina. Para mapreserba ang kanyang alaala, sabi nito noon, ang pinto ay nakakandado. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Walang susi si Marco, pero hindi niya iyon kailangan. Kumuha siya ng isang maliit na metal rod mula sa toolbox, sa garahe, at sa loob ng ilang minuto, sa tulong ng kadiliman at katahimikan, nabuksan niya ang pinto. Ang pagpasok sa opisina ng kanyang ama ay parang pagpasok sa isang time capsule. Ang lahat ay nasa dati nitong ayos, nababalutan ng manipis na alikabok. Ang amoy ng lumang papel, katad at tabako ay nananatili pa rin sa hangin. Sa ibabaw ng malaking mesa na gawa sa narara, nakatayo pa rin ang isang litrato niya noong bata siya, katabi ng litrato ng kanyang ina. Pumikit si Marco. Pa, tulungan niyo po ako, bulong niya sa hangin. Sinindihan niya ang ilaw sa mesa at sinimulang maghalongkat. Una niyang tiningnan ang mga filing cabinet. Puno ito ng mga lumang kontrata at business proposals. Hinanap niya ang anumang may kinalaman sa isang printing press sa apelyidong Santos, ngunit wala. Para bang binura ang lahat ng bakas nito. Sino ang magbubura nito? Napaupo siya sa upuan ng kanyang ama, ramdam ang bigat ng pagkabigo. Paano niya malalaman ang totoo kung wala siyang ebidensya? Bigla niyang naalala ang mga financial reports na ibinibigay sa kanya ni Eduardo buwan-buwan. Mga reports na hindi naman niya binabasa noon. Siguro may makikita siya roon. Binuksan niya ang computer ng kanyang ama. Lumana ito pero gumagana pa. At sa loob ng computer, sa isang folder na may pangalang personal, nakita niya ang mga totoong file, ang mga personal na tala ng kanyang ama. Ang orihinal na financial statements na hindi dumaan sa kamay ni Eduardo. Inisa-isa niyang binuksan ang mga ito at ikinumpara sa mga kopya na ibinigay sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa una, mukhang magkatugma ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga numero mula sa taon kung kailan nangyari ang insidente sa Pamilya Santos, nakita niya ito. Isang malaking pagkakaiba. Sa report na galing kay Eduardo, may isang malaking acquisition cost na nakalista na sinasabing ginamit para bilhin ang isang maliit na kumpanya. Ngunit sa personal na tala ng kanyang ama, ang perang iyon ay nakalista bilang investment loss na may kasamang maikling nota. Betrayed ES. ES Eduardo Salvador? Hindi. Napakalinaw ng sinabi ni Eduardo. Biktima lang ang mga Salvador. Eduardo Santos? Tinitigan niya ang mga inisyal. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Eduardo, ang tiyuhin niya. Mas lalo siyang naghanap, itinutulak ng isang bagong determinasyon. Kung si Eduardo ang nagsinungaling,
Kailangan niya ng mas matibay na pruweba. Sinimulan niyang kapain ang ilalim ng malaking mesa ng kanyang ama. Naaalala kung paano sila naglalaro ng taguan doon noong bata pa siya. At doon, sa ilalim, naramdaman niya ito. Isang maliit na nakausling kahoy. Isang secret latch. Pinindot niya ito at isang maliit na tunog ng pag-click ang kanyang narinig. Isang hidden drawer sa gilid ng mesa ang bahagyang bumukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob may isang bagay lang. Isang maliit, itim na notebook. Ang personal na journal ng kanyang ama. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina. Puno ito ng mga sulat kamay ng kanyang ama tungkol sa negosyo, sa pamilya, sa kanyang mga pangarap at pagkabigo. At nang marating niya ang mga huling entry, ang mga isinulat nito ilang linggo bago ito atakihin sa puso, doon niya nakita ang katotohanan. Ang mga pahina ay puno ng galit at sakit. Isinulat doon ng kanyang ama ang tungkol sa isang kasosyo na trumayador sa kanya, isang taong sinubukan siyang siraan sa pamilya Santos. At sa pinakahuling pahina, isinulat sa nanginginig, ngunit mariing sulat kamay, may isang pangungusap lang. Eduardo, kasalanan mo ang lahat. Nabitawan ni Marco ang notebook. Ang mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa kanya, sinusunog ang lahat ng kasinungalingan at inilalantad ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Ang kanyang tiyuhin, ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang taong nag-alaga sa kanya. Siya ang may kasalanan sa lahat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang, walang kulay na panaginip para kay Ara. Ang sakit ay naging manhid, ang galit ay naging pagod. Gumigising siya, kumakain, humihinga, pero hindi siya tunay na buhay. Ang kanyang mundo ay naging kasing putla ng mga pekeng dokumento na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang hapon, habang nakatitig lang siya sa blankong canvas sa kanyang harapan, isang pamilyar na katok ang muling narinig niya sa kanilang pinto. Ang katok na iyon, ang katok na nagbabadya ng gulo. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay nagpatuloy, mas mapilit, mas apurahan. Ara! Anak! Buksan mo ang pinto! Si Marco nandito! Sigaw ni Imelda mula sa labas. Napapikit si Ara. Ano na naman? Hindi pa ba sapat ang sakit na idinulot nito? Nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Imelda, ang muka ay hindi maipinta. At sa likod nito, si Marco. Ang itsura niya ay ibang-iba. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat, pero ang mga mata niyang iyon ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. May dala itong isang maliit at itim na notebook. Ara, pakiuspor, makinig ka sa akin, sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. Alam ko na ang lahat. Wala na tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot ni Ara. Tumalikod siya. Meron, giit ni Marco, tungkol sa tatay ko at sa lolo mo at sa tunay na taong sumira sa ating lahat. Hindi kumibo si Ara, ngunit si Imelda ay lumapit. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, binuksan niya ang itim na notebook. Lumapit siya kay Ara, inilagay ang notebook sa mesang nasa harapan nito at itinuro ang isang pahina. Basahin mo, please. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, ang kuryosidad ay nanaig. Tumingin siya sa notebook. Ang sulat kamay ay lumana, ngunit malinaw. Ito ang journal ng ama ni Marco. Binasa ni Marco ang isang entry ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. October 12.
Eduardo is pushing me to betray Ben Santos. He says it's for the good of the company. But this is not business. This is greed. I will not be a part of it. Napasinghap si Ara. Binuklat ni Marco ang isa pang pahina. October 19. Eduardo went behind my back. He framed me. He made it look like I was the one who manipulated the contracts. He used my name, my authority, my own brother. He set me up. He fed the Salvador's false information to create chaos. Now, Ben thinks I am the enemy. Bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Ara. Tumingin siya kay Imelda. Ang kanyang ina ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtuklas. At binasa ni Marco ang huling pinakamasakit na entry. November 3. He did it. He destroyed a good man, and he is slowly destroying me. He tells me I'm weak, that I don't have what it takes. He wants the company for himself. He wants me out of the way. Eduardo, kasalanan mo ang lahat. Isinara ni Marco ang notebook. Ang katahimikan sa loob ng kuwarto ay nabasag ng isang malakas na hagulgol. Si Imelda, napaluhod ito sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Hindi totoo. Iyak nito. Ang buong buhay ko, ang galit ko, sa maling tao ko ibinuhos. Patawad, Ricardo. Patawad. Tumingin ito kina Ara at Marco, ang muka ay basang-basa sa luha ng pagsisisi. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako, iho. Nabulag ako ng galit. Nabulag ako sa kasinungalingan niya. Lumuhod si Ara at niyakap ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pag-unawa. Pareho silang naging biktima. Tumingin si Ara kay Marco, ang sarili niyang mga mata ay puno na rin ng luha. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang sakit sa mga mata ni Marco, ang pagtakas niya, hindi ito dahil sa kahihiyan. Ito ay dahil sa isang malalim na sugat na idinulot ng sarili nitong pamilya. May board meeting ngayon, sabi ni Marco. Ang boses ay matigas na. Isang emergency meeting na tinawag ni Joe Eduardo. Susubukan niyang tanggalin ako sa succession at kunin ang kontrol ng kumpanya. Ngayon na ang oras para malaman ng lahat ang totoo. Tumayo si Ara. Tumayo si Imelda. Iisang apoy ang nag-aalab sa mga mata nilang tatlo. Ang apoy ng paghahanap ng hustisya. Sasama kami sa'yo, sabi ni Ara. Ang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang boardroom ng Roxas Holdings ay malamig at tahimik. Nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa ang mga pinakamakapangyarihang miyembro ng board. Sa unahan, nakatayo si Eduardo Roxas. Nasa kalagitnaan ng isang madamdaming talumpati. Kaya naman, sa kabila ng pagmamahal ko sa aking pamangkin, kailangan nating isipin ang kapakanan ng kumpanya, sabi ni Eduardo. Ang muka ay nagpapakita ng pekeng kalungkutan. Ang kanyang kawalan ng interes at iresponsableng pag-uugali ay nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat na mamuno. Kailangan natin ng isang lider na may karanasan at dedikasyon. Isang lider na biglang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Lumingon ang lahat. Doon, nakatayo si Marco, si Ara, at si Imelda. Ang kanilang pagdating ay parang isang biglaang bagyo sa isang kalmadong dagat. Tiyo, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Mukhang may nakalimutan kang isama sa kwento mo.
Marco, anong ginagawa niyo rito? This is a private meeting. Galit na sabi ni Eduardo. Ang pagkagulat ay halata sa kanyang muka. Naglakad si Marco papunta sa unahan, hindi pinansin ang mga bulungan ng mga board members. Sumunod sa kanya si Ara, bit-bit ang isang laptop. Isang leader na may dedikasyon, Tio? Tanong ni Marco. O isang leader na may dedikasyon sa pagsisinungaling? Ikinonekta ni Ara ang laptop sa malaking screen sa likod ni Eduardo. Unang lumabas ang dalawang financial report magkatabi. Ang isa ay ang peke, ang isa ay ang totoo. Ito ang mga report na ibinibigay mo sa akin, Tio. At ito naman ang mga totoong report mula sa personal files ng aking ama. Bakit kaya may nawawalang ilang milyon sa report mo? Nagsimulang mamutla si Eduardo. Kalokohan, gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa rin ba ito? Tanong ni Marco at kasunod nyon, isang audio recording ang umalingaw sa buong silid. Isang maingay na pagtatalo, ang boses ng kanyang ama at ang boses ni Eduardo. Hindi ko gagawin yan, Eduardo. Pandaraya yan, sigaw ng boses ni Ricardo. Duwag ka, palagi ka nalang duwag, sagot ng boses ni Eduardo. Kung ayaw mo, ako ang gagawa. Akin na dapat ang kumpanyang ito. Natigilan ang lahat. At para sa huling pasabog, ipinakita ni Ara sa screen ang mga scan ng mga pahina mula sa journal. Ang mga salita ng namayapang si Ricardo Roxas ay lumabas. Malaki at malinaw para mabasa ng lahat. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Eduardo. Ang kanyang malumanay na maskara ay gumuho at ang lumabas ay ang muka ng purong galit at inggit. "Oh, ako nga!" sigaw niya, itinuro si Marco. "Ako ang gumawa ng lahat dahil ako ang mas karapat-dapat, hindi ang duwag niyang ama. At lalong hindi ang isang mahinang batang tulad mo na mas gugustuhin pang magtago sa isang lumat amoy alikabok na bookstore kaysa pamunuan ang isang imperyo." Ang pag-amin na iyon na isinigaw sa harap ng buong board ang siyang tumapos sa lahat. Tumahimik ang lahat, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Eduardo. Tinawag ni Marco ang security. Habang kinukuha nila si Eduardo, na ngayon ay wala ng lakas na lumaban, tumingin ito sa kanila ni Ara. Ang mga mata nito ay puno ng walang hanggang pagkasuklam. "Hindi pa tayo tapos," sigaw nito habang kinakaladkad palabas. Ngunit para kay Ara, habang nakatayo sa tabi ni Marco, alam niya sa kanyang puso na ang pinakamasamang laban ay natapos na. At sa wakas, nanalo sila. Pagkatapos ng bagyo, dumating ang isang pambihirang katahimikan. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng mga legal na proseso at mga headlines sa balita. Si Eduardo Roxas ay napatunayang nagkasala hindi lang ng pandaraya, kundi pati na rin ng corporate sabotage. Ang pangalan ni Ricardo Roxas ay nalinis at kasabay nito ang pangalan ng kanyang lolo Ben Santos. Ang hustisya, bagamat matagal, ay tuluyan ng dumating. Ngunit para kay Ara, ang tunay na paghilom ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanilang maliit na apartment. Isang hapon, habang nagtitimpla siya ng kape, nilapitan siya ng kanyang ina. Walang salitang namutawi, inabot lang ni Imelda ang isang lumang photo album, ang album ng kanilang pamilya. Magkatabi silang umupo sa sofa at tinignan ang mga lumang litrato. "Ang tatay mo," sabi ni Imelda, hinaplos ang isang kupas na litrato ng isang binatang nakangiti. "Palagi niyang sinasabi sa akin na ang pinakamahalagang yaman natin ay hindi ang pera,
kundi ang ating pangalan at pagmamahal sa isa't isa. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal na ngayon lang niya nakita ng ganito kalinaw. Nakalimutan ko yon, anak. Sa sobrang takot kong bumalik sa hirap, ako mismo ang sumira sa yaman na ipinamana niya sa atin. Patawarin mo ako, Ara, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, sa inyo ni Marco. Niyakap ni Ara ang kanyang ina ng mahigpit. Napatawad na po kita, ma. Sa yakap na iyon, gumuho ang pader na matagal nang nakapag-itan sa kanila. Ang imeldang puno ng pait at takot ay nawala. Ang naiwan ay ang kanyang ina, isang inang nagkamali, ngunit handa nang magbago. Sa kabilang banda, si Marco ay hinarap ang mundong matagal niyang tinalikuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang takas, kundi bilang isang leader. Sa kanyang unang press conference, bilang bagong CEO ng Roxas Holdings, hindi siya nagsuot ng mamahaling suit. Nakasuot lang siya ng simpleng button-down shirt at slacks. Maraming pagkakamali ang nagawa sa nakaraan. Simula niya, ang boses ay matatag at malinaw. Mga kasalanan na itinago sa anino ng aming pangalan. Ngayon, oras na para magbigay liwanag. Inanunsyo niya na ang Roxas Holdings ay magtatatag ng isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga maliliit na negosyante na naging biktima ng mga malalaking korporasyon. At ang pundasyon ay ipapangalan hindi lang sa kanyang ama, kundi pati na rin sa lolo ni Ara, ang Ricardo Roxas and Benjamin Santos Foundation. Isang simbolo ng pagbabago, isang pangako na ang kapangyarihan ay gagamitin na ngayon para tumulong, hindi para manakit. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit isang mas magandang uri ng normal. Nakatayo si Ara sa gitna ng isang maliit na gallery. Sa paligid niya nakasabit ang kanyang mga obra, mga painting na puno ng kulay, ng buhay at ng pag-asa. Ito ang kanyang unang solo exhibit. Dumating ang mga kaibigan niya, ang mga dati niyang customer sa Tala Libros, at siyempre, ang kanyang ina, na ngayon ay ang pinakamalaki niyang tagahanga. Sa gitna ng mga bisita, nakita niya si Marco na tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Hindi bilang CEO ng Roxas Holdings, kundi bilang ang lalaking nagbabantay ng bookstore na minahal niya. Nilapitan niya ito. Akala ko hindi ka darating. Hinding-hindi ko to papalampasin, sabi ni Marco. I'm so proud of you, Ara. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, ang maliit na silver na singsing. Alam kong marami itong masamang alaala, sabi ni Marco. Pero para sa akin, ito pa rin ang simbolo ng pag-ibig na nagligtas sa akin. Ang pag-ibig na nagturo sa akin kung sino talaga ako. Kinuha ni Ara ang singsing at tinitigan ito. Ngumiti siya. Wala nang masamang alaala, Marco. Simula ngayon. Isinuot niyang muli ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama pa rin. Makalipas ang isang linggo, dinalaw ni Ara si Marco. Pero hindi sa opisina nito sa Makati, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naabutan niya itong nag-ayos ng mga libro sa isang estante sa Tala Libros. Nakasuot ito ng pamilyar na t-shirt at kupas na pantalon. Nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, ang ngiting unang minahal ni Ara. Mr. Roxas,
Nag-a-apply po ako bilang assistant bookstore manager. Biro ni Ara. I don't know, sagot ni Marco, nakisakay sa biro. Mukhang overqualified ka para sa posisyon. Lumapit si Ara at tumulong sa pag-aayos ng mga libro. Nagtawanan sila, nag-asaran, na para bang walang nangyaring masama, na para bang ang mga nakaraang buwan ay isa lang masamang panaginip. Nang matapos sila, magkatabi silang umupo sa isang maliit na upuan sa gitna ng bookstore. Ang amoy ng mga lumang papel ay muling bumalot sa kanila. Masaya ka ba talaga rito? Tanong ni Ara, hinaplos ang braso ni Marco. Kaya mo bang pagsabayin ang pagiging CEO at ang pagiging simpleng tagabantay ng libro? Tumingin si Marco sa paligid, sa libu-libong kwentong nakapalibot sa kanila. Pagkatapos, tumingin ito kay Ara. Dati akala ko kailangan kong pumili ang pagiging Roxas o ang pagiging si Marco. Pero tinuruan mo ako na hindi. Kaya kong maging pareho. Dahil ang pagkatao ko hindi nakakulong sa isang pangalan o sa isang lugar. Ang pagkatao ko buo lang kapag kasama kita. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Ito ang mundo ko, Ara, at ikaw ang tahanan ko. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa gitna ng mga lumang libro at mga bagong pangarap, natagpuan nila hindi lang ang katotohanan, kundi ang isang pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat. At doon sa tahimik na paraiso ng talalibros, nagsimula silang isulat ang kanilang bagong kabanata, isang kwentong hindi tungkol sa mga kasinungalingan ng nakaraan, kundi tungkol sa isang kinabukasang sila mismo ang may akda. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay sa kanilang paglalakbay. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras, sa pagbibigay ng inyong emosyon at sa pagiging bahagi ng mundong ating binuo. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, para na rin naming naging tunay na kaibigan sina Ara at Marco. Naramdaman namin ang kanilang kilig, ang kanilang sakit, at ang kanilang pag-asa. Nasaktan kami sa kanilang mga pagsubok at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa apelyidong daladala, kundi sa kabutihan ng kanyang puso, sa kakayahan niyang magpatawad sa kabila ng malalim na sugat, at sa tapang niyang piliing magsimulang muli. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? Sino ang karakter na pinakatumagos sa inyong puso? Ibahagi niyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng pag-ibig. Kwentong Puso TV.